tingin ko sa'yo, wala kang kwentang tao, Mr. President. Sorry Yun ang nakikita ko. Yun yung sinasabi ng utak ko, yun ang interpretation. Sa amin kami dito, buong pamilya, bumoto sa'yo. Pero yun yung interpretation eh. Wala kang utang na loob. Wala kang utang na loob sa tatay na pinalibing yung ama mo. Wala kang utang na loob sa BP mo na siyang tumulong sa'yo para maluklok ka dyan. Anong klase ang walang utang na loob na tao? Hindi dapat pagkatiwalaan yun. Traidor yun eh. Ang problema, talagang walang niya kayo. Yun yung delikado doon eh. Pagka nag-isip ang tao, hindi, wala kang utang na loob. Si Duterte nagpalibing sa tatay mo. So ngayon mga kaibigan, pag-usapan natin itong mga walang hanggang na panunumbat. Tingnan natin ngayon mga kaibigan, no? Ibabalik natin sa kanila mga kaibigan yung kanilang mga panunumbat. Tingnan natin kung talagang dapat bang or meron ba silang dapat na ipanumbat, no? So, alam naman natin mga kaibigan, 2016, di ba, tumakbo si RRD. At yun nga, pinapalabas na ayaw daw tumakbo, pinipilit. O, last minute daw mga kaibigan ay nakumbinse. So yun mga kaibigan, ang kanilang pinapalabas. Pero ayon dito kay Noel Duterte, no? Noel Duterte, yung babae na pamangkin ni RRD, no? Anak siya mga kaibigan ng kapatid mismo ni RRD, si Noel Duterte. Ang sabi niya mga kaibigan, hindi daw totoo yung sinasabi na, si RRD ay reluctant candidate na napilitan lang, last minute napilitan dahil sa sigaw ng bayan. Hindi daw totoo yan, mga kaibigan, sabi ni Noel Duterte. Dahil as early as 2015 ay naririnig na daw niya, umuugong na balita na si RRD ay talagang merong kagustuhan na tumakbo. And even, ang sabi niya sa kwento niya, doon sa interview sa kanya ni Christian Esguerra, si RRD daw mga kaibigan ay pumupunta sa iba-ibang lugar sa Pilipinas. At ayun, kunwari, mga nangungumusta, etc. Pero, alam niyo na, di ba, nangangampanya na yon mga kaibigan, nagpapakilala, no? 2015. And then, eto nga mga kaibigan, tingnan natin sino ba talaga ang nag-push sa kanya at tumulong sa kanya para ang kanyang candidacy ay talagang ma-push. Mga kaibigan, di ba sinasabi niya, nagbibiro siya na, si Senator Amy lang ang nag-ano sa akin, nagbigay sa akin ng pera para makatakbo, wala daw siyang pera. Pero mga kaibigan, maaaring totoo. Pero, doon sa panahon, mga kaibigan, na nililibing si President Marcos Sr., tinanong si Amy Marcos kung anong masasabi niya, kung totoo daw ba yung sinabi ni RRD na siya ang nagbigay ng pera. Pero tumanggi siya mga kaibigan. Ang sabi niya, nagulat nga daw siya, no? Napatalon nga daw siya. Ang alam lang daw niya mga kaibigan ay nagsulisit siya ng ngampanya, no? Para kay RRD. Kinampanya daw niya sa norte, sa Ilocos. Yun ang sabi niya mga kaibigan. O para maniwala kayo, basahin natin, ha? So, basahin natin mga kaibigan para maniwala kayo. Okay. Sandali Okay, ito. Please bear with me. Okay. So, hindi ko yata na saglit parang hindi ko siya nagkamerahan, no? Saglit. Hindi ko na naman siya nakamerahan, mga kaibigan. Ako, nakakainis, no? So, okay, mamaya ko na lang ipakita yung mga kaibigan, no? Yung part na yon na sinasabi ko. Hindi ko siya na screenshot Kaya nga gusto ko na talaga makabili ng laptop, no, para maganda yung pag-live natin. Kasi yung laptop ko, yung anak ko na ang gumagamit. So, hindi na akong gumagamit kung siya na lang talaga, no? So, ito mga kaibigan, tingnan natin sino ba yung mga tao na talagang nag-push kay RRD, no, para tumakbo. At sino ba yung mga tao na naging dahilan para talagang makatakbo siya, no? Unang-una mga kaibigan, tingnan natin Ito take note PDP laban
top donor. Ito daw ang top donor ng PDP Laban. Businessman Jerry M. Navarrete donated 30 million. Si Jerry M. Navarrete. Kilala niyo ba kung sino si Jerry M. Navarrete? Siya lang naman ang Navarrete used to be Executive Vice President of the Nacionalista Party, the political party of the Marcoses, including Aimee, and then PBBM, Imelda Marcos of Ilocos Norte, no? Of Ilocos Norte representative. Kasi congresswoman pa noon si Imelda Marcos, no, si FL. So kita niyo mga kaibigan, Nacionalista Party, Jerry M. Navarrete nag-donate ng 30 million. So sa tingin ko baka galing nga ito sa Marcoses, no? Pero baka hindi lang pinapaako, no? So kasi Nacionalista Party partido ito ni President Marcos, ni Aimee Duterte Manotoc at saka ni PBBM at saka ni Imelda Marcos, FL Imelda Marcos. So kung titingnan nyo, ang nag-donate, ang pinaka-top na nag-donate ay Marcos pa rin. Partido ng Marcos, Nationalista Party. Ulitin ko ulit Jerry M. Navarrete donated 30 million. Navarrete used to be the Executive Vice President of the Nationalista Party, the political party of Marcoses, including Aimee, PBB, Bongbong Marcos nakalagay dito Hindi pa kasi siya, syempre, hindi pa presidente, no? And then Imelda Romualdez Marcos. So yun daw ang mga nag-donate. Ano pa mga kaibigan? Okay, pangalawa, ang isa pang nag-donate mga kaibigan ay si Florindo's father. Saan na yan? Saglit. Ito. Ito naman, Duterte's biggest donor is Antonio Florendo Jr., who contributed a total of 100 million to Duterte's campaign, 75 million to Duterte, and 25 million to the PDP Laban. So, sino daw yung nag-donate ng pinakamalaki, the biggest donor? Si Antonio Florendo Jr., na nag-contribute daw siya ng 100 million para sa kampanya ni Duterte at 75 million para naman doon kay to Duterte mismo 75 million. At 25 million naman ang binigay naman niya sa PDP Laban. O, tingnan natin sino ba itong si Florendo. Florendo was among the prime movers of the alyansa ng mga Duterte at Bongbong, ALDAB, a group that campaigned for Duterte Bongbong Marcos tandem. Marcos pa rin. Marcos ang talagang sumuporta kay Duterte. Kaya siya nagkaroon ng mga pera para sa kanyang kampanya dahil sa mga Marcos loyalists, Marcos supporters. No? So ano pa mga kaibigan? Tatlo ito na malalaki yung mga binigay, no? Ako, hindi ko na-screenshot yung isa, mga kaibigan. Yung isa, ang sinasabi nila na Marcos Crony daw, no? Marcos Crony. His family controls the Philippines' biggest banana exporting business and some real estate holdings, no? So, Florendo's junior brother-in-law, Antonio Manuel R. Landameo, is the new ambassador to the United Kingdom. Dati yan, Dati yan. Ngayon, iba na siya, no? So, eto mga kaibigan, ano siya? Sino tong Florendo's father naman? Siya naman ay Marcos Crony na tinatawag. No? Kasi may mga ganyan, tinatawag nila na yung mga friends ni President Marcos, yung mga masyadong mga close kay President Marcos, tinatawag nila na Marcos Crony. So tingnan natin mga kaibigan, sino yung mga nagbigay? Sino yung mga nag-push? Walang iba, kundi
Marcos loyalists, Marcos supporters. O, di ba? So, ano ngayon, mga kaibigan? Basag na naman ang mga DD sheets. Basag na naman sila, mga kaibigan, kasi sinasabi nila wala daw utang na loob si PBBM. Ngayon, basag na basag sila. Kasi ang mga nagbigay pala mga malalaki milyones ay walang iba kundi ang mga tao din, mga Marcos loyalists, Marcos supporters at Marcos crony na tinatawag nila. See? Without them, walang Marcos loyalists, walang Marcos supporters, walang Duterte. Walang mananalong Duterte. Dahil unang-una sa lahat, yung mga tao na sinasabi ko, sila yung nagbigay, sila yung mga nag-donate. At alam natin, mga kaibigan, na solicited yan. Galing yan sa mga Marcos loyalists, mga Marcos supporters, sa mga mayayaman. At ang ginawa lang daw ni Senator Amy, ang sinasabi niya dito, mga kaibigan, ang sinasabi niya, ang ginawa lang daw niya ay mag-solicit ng boto. Kinampanya daw niya ng husto si RRD at sinabihan niya yung mga solid north na eto, si Duterte ang kampanya natin. Tapos may nagpupush pa ng ALDAB, alyansang Duterte and Bongbong. See? Kaya ganun na lang, mga kaibigan, na talagang nanalo si RRD. Pero without the support of Marcos loyalists and Marcos supporters, he is nothing. He is nothing. Hindi siya Pangulo ngayon. Sa totoo lang, mga kaibigan. Mamaya, iano ko sa inyo yung link, yung link nito, ilalagay ko dito sa live ko para kayo na mismo ang makapagbasa kung totoo ba ang sinasabi ko. Kasi sabi ni Ronaldo Hernandez, so ang lakas mo mag-fake news, madam. Fake news, mamaya, makita mo sa sarili mong mga mata, basahin mo kung mali ang sinasabi ko. So, ngayon, mga kaibigan, ibabalik natin sa kanila. Hindi magiging Pangulo si Duterte without the support of Marcos loyalists and Marcos supporters. Kaya hindi maganda yung sinasabi ninyo na walang utang na loob si PBBM. Dahil in the first place, hindi magiging Pangulo ang Duterte nyo kung wala ang suporta ng mga Marcos loyalists, Marcos supporters at ng Marcos family. Hindi kilala ang Duterte. Ang Duterte, local lang sila. Wala pang naging senador sa kanila eh. Yung pagiging congressman, local din naman yan, di ba? Kasi Davao City ang ang distrito nila. Local din yan. Wala pa sa kanilang naging senador. Hindi pa nila alam, wala pa silang kakayahan para manalo sa isang national election at hindi sila kilala. Sabi ko nga, mga kaibigan, from Mindanao kami, Mindanao kami. Pero hindi namin kilala si Digong. Nung tumakbo yan, sino ba yung si Digong? Sabi pa nga ng kapatid ko yung matanda sa akin. Sino ba yan? Mayor daw ng Davao. Sabi pa ng kapatid ko, mayor lang naman pala ng Davao. Iba ang Pilipinas, hindi niya kakayanin. Mayor lang naman pala siya ng Davao. Siyempre yung Davao, maliit lang. Ang Pilipinas, malaki ito. Hindi namin kilala, sino ba yung Duterte na yan? Sa totoo lang, taga Mindanao kami. Nakilala lang namin siya nung pinapakilala na siya ng Marcoses, ni Senator Amy, nung tinambal siya kay PBBM, at nung palagi niyang sinasabi sa kanyang kampanya na pinakamagaling daw na presidente ay si President Marcos Sr. At sinasabi pa niya palagi na hindi daw niya kayang tumbasan kahit bigyan pa daw siya ng mahabang panahon, hindi niya matutumbasan. At sa mga kampanya niya, palagi niyang sinasabi na, ang ganda ng programa ni President Marcos, itong Masagana 99. Yan yung mga panahon na nag-export tayo, hindi tayo nag-import ng bigas. Yan yung mga panahon na self-sufficient tayo sa bigas. Ay, ang ganda nito, yung biyayang dagat, talagang maganda yung ng ating mga fisherman, ang ganda ng programa, etc. Palagi nang nililift up si President Marcos Sr. Na-capture niya ang puso ng mga loyalista at ng mga Marcos supporters dahil din sa kanyang pangako na
ay kapag ako ay nanalo, ipapalibing ko si President Marcos Sr. Kung titingnan natin mga kaibigan, mas malaki ang talagang utang na loob ng mga Duterte. Kasi tingnan nyo sa pagtakbo niya, lahat ng mga funds na nasa kanya, sino nagbigay? Puro Marcos loyalists, Marcos supporters, yung mga mayayaman, no? Binasa ko kanina yung mga hindi nakaabot, i-replay niyo na lang tong live ko para makita nyo at mabasa nyo at mapanood nyo kung sino-sino yung mga sumuporta sa kanya, no? So, in short mga kaibigan, talagang ang laki ng pasasalamat dapat ni Duterte. Kaya nung siya ay umupo mga kaibigan, no, talagang ginawa niya kaagad na ipalibing si President Marcos kasi hindi naman din siya mananalo kung hindi niya pinangako sa taong bayan, no, na ipapalibing si President Marcos. Hindi siya mananalo mga kaibigan, hindi siya kilala. Kahit nga, di ba, 2022, tumakbo si PBBM, tumakbo si Sara. Tingnan mo naman, sa mga rally, sa mga karaban, tingnan nyo kung anong dominant na kulay. Red, pula. Yung berde, mabibilang mo lang ang berde, iilan lang ang berde. Pero red, andyan talaga lahat, nakapula. Kasi mga Marcos loyalists, Marcos supporters, marami talaga. Local lang naman ang Duterte, Davao lang naman sila eh. Hindi nga sila kilala ng taga Norte, hindi sila kilala ng taga Luzon, hindi nga sila kilala ng taga Manila. Taga Visayas, konti lang nakakilala sa kanila. Kami nga, taga Mindanao, hindi namin siya kilala. Oh, di ba? Pagkatapos magyayabang sila ngayon na kung walang na meron daw utang na loob daw si PBBM, sinabihan pa na walang hiya daw. Sinabihan pa si PBBM na traidor daw. At si PBBM daw mga kaibigan, wala daw utang na loob. Mga kaibigan, nakakapag-init ng ulo, no? Na si PBBM pa ang walang utang na loob. Na bakit daw hindi daw pinagtatanggol ni PBBM si RRD? Hello! Bakit daw hindi pinagtatanggol sa ICC? Hello mga kaibigan, no one is above the law. Kahit siya ay naging president noon, hindi dapat siya na mas mataas pa. No one is above the law. Tandaan niyo yan mga kaibigan. Porque ba naging presidente siya dati, hindi na siya pwedeng imbestigahan. Gayong nakikita naman mga kaibigan, napakaraming reklamo. JK, sabi nga sa Human Rights, 30,000. Ang sabi sa DOJ na sa 7,000 plus. Ang sabi naman ng PNP na sa 6,000 plus. Whatever, kahit maging 6,000 pa lang yan mga kaibigan, malaki na yan. Malaking number na yan. Maraming buhay ang nawala. Pagkatapos, sasabihin nila, bakit daw pinapapasok ang ICC dito? Hello! Akala ko ba matapang yung bigonyo nyo? Duwag naman pala, nangangatog ang tuhod. Walang balls. Sinasabi niya habang ginagawa niya yan, patayin niyo yan. Ako bahala. Patayin niyo yan. Ako bahala. Basta droga, patayin niyo. Pagkatapos ngayon mga kaibigan, magpapabiktim sila, Kunwari sila yung biktima at kunwari yung mga Marcos supporters, yung mga Marcos loyalists, si PBBM, mga kontrabida, sinama pa si Speaker Martin Romualdez. Gayong nakita naman kaibigan, mga kaibigan, sinabi mismo ni Harry Roque na walang kinalaman si Speaker Martin Romualdez na kaya nagbago ang desisyon ni PBBM na papasukin ang ICC dahil sa nangyari na nalaman ni PBBM na si RRD ay tumatraidor. Kinakausap niya ang mga retired generals at mga kaibigan. Kita nyo, yung mga retired generals na kinausap niya, pumunta kay PBBM at nagsumbong sila. Nalaman ni PBBM kung gaano ka-traidor si Digonio. Traidor! Hindi lang traidor sa bayan, traidor pa kay PBBM sa presidente. So mga kaibigan, doon daw, sabi nung nalaman ni PBBM na nag-traidor si Digonio, no? Kasi sinumbong ng mga retired general Doon daw na ni Harry Roque, na bakit nagbago na? Bakit nag-iba na yung kanyang desisyon? Kasi mga kaibigan, sa mga hindi nakakaalam, si Harry Roque ang pinatawag ni PBBM at tinanong niya, no? Kasi di ba si Harry Roque dating dating spokesperson ni Duterte at saka dating din yan yung lawyer din yan mga kaibigan, di ba? So
Yun ang kanyang tinanong ni PBBM kung ano ba daw ang dapat, kung dapat papasukin or whatsoever. Pero mga kaibigan, sabi nga ni Harry Roque, naniwala naman daw si PBBM, kaya very firm yung sinasabi ni PBBM na hindi makakapasok ang ICC dito. Napakatagal mga kaibigan na talagang nanindigan si PBBM na hindi makakapasok ang ICC dito. Ikaso nga, traidor si Digonio. Hindi lang siya traidor sa bayan, traidor pa siya kay PBBM. Sino ba naman ang matutuwa niyan mga kaibigan? Papasukin na natin ang ICC para makulok na yung mga magbulok sa bilangguan. Matatapang naman pala yan di ba? Kita nyo kapag nagsalita di ba mga kaibigan? Oh, sige, patayin mo yan. Ako bahala. Sagot ko kayo. O ngayon, nag-iiyakan yung mga DD shit. Nag-iiyakan at nagpapabiktim. Gaslighting ang ginagawa ng mga DD shit na to. Hello, mga DD shit. Ang sabi ni RRD, isasama daw kayo sa hell. Mag-ready na kayo. Isasama kayo ni RRD sa hell. Yan ang sinabi niya. Magbaon kayo ng tubig. Dahil sa pagkakaalam ko, walang tubig doon. Kahit isang tulo ng isang patakman lang ng tubig. Wala doon. Magbaon na kayo ng tubig. Mga traidor sa bayan, no? Kaya mga kaibigan, hindi nyo pwedeng sisihin si PBBM. At hindi nyo kami pwedeng sisihin mga Marcos supporters, mga Marcos loyalists. Dahil kung ano man ang inaasta namin ngayon, ay yan ay dahil sa inyong katraidoran. Mga traidor sa bayan. Mga walang hiya. Kaya ako talaga yung nagagalit no? Dali, basahin ko muna to. George Luna. Parang di ako pabor sa mga ganyang sistema. Pilipinas lang ba ang pwedeng imbestagahan? Yung droga na galing sa China, di nalalaman ang kung paano ba napasok sa bansa yan. Alam mo kasi George Luna, ang China ay isang communist party. Hindi sila sumasali sa mga ganyang international court. No? Alam mo kasi, ang China, sila yung batas Para sa kanila sila ang batas. Ganon ang komunista. Wala silang batas na ino-honor. Kita nyo nga, di ba? Signatory sila sa UN, the law of the sea. Pero hindi nila ino-honor yung ating soberanya dyan sa West Philippine Sea. Wala kang aasahan sa China. Hindi mo sila pwedeng iisama sa mga ganyan kasi hindi sila sumasali sa mga ganyan. Democratic process yan Alam mo ba, George? Democratic process yan. At hindi sila sumasama basta sa mga tungkol sa mga demokrasya. Wala yan, hindi sila sumasama sa mga ganyan. Kasi sila ang batas. Ang China, sila ang batas. No? Pero tayo, kasama tayo dati dyan. And the fact, mga kaibigan, nang senador pa lang si PBBM, ay siya mismo mga kaibigan, ay pumirma diyan sa ating membership sa ICC. Kita nyo pumirma siya. Kaya mga kaibigan, tama lang na sa ngayon ay talagang bumalik tayo, mag-rejoin tayo sa ICC kasi pumirma naman siya dati Ibig sabihin pabor siya. Kasi nga mga kaibigan, ayaw din ni PBBM na merong mga leader ng bansa na umaabuso sa kapangyarihan, na pumapatay ng tao kapag gusto nilang pumatay. Diba? Harry Roque, Darwin Cañete, Wendell Castillo. Tinanggal na ng Germany yung scholarship. Minala with China. Nakakaramdam na. Oo nga, no? Tama ka po, Admin Rich. Totoo po lahat ng sinasabi mo. Willing ibigay ang Pinas sa China. Tama ka, no? Willing talaga siya ibigay. Hello, 25 eyes. Ang mga DD sheet ay puro lang panira. Ang mga DD sheet ay yung laman nila, yung BP. Yun lang ang mga DD sheet sa aking palagay at pananaw at opinion. Yan. Amer Rusulian, salamat po sa panunood. No, sa mga kaibigan, tayo dito, no, ina-expose lang natin ito kasi mga kaibigan, yung mga yan, talagang grabe, no, wala silang galang. Pero mo, Presidente, no, sa sinabihan ng isang retired captain lang,
Anong ambag mo sa Pilipinas? Ha? Yung ambag mo, yung meron ka na bang napatay na kriminal? Meron sa digmaan? Meron ka na bang mga Medal of Valor? Anong ambag mo? Hindi ka nga ng World War II. Hindi mo nga naranasan yun, di ba? Anong ambag mo? Bakit sasabihan mo ang presidente ng Pilipinas na walang utang na loob, na traidor? Makakagalit talaga mga kaibigan, no? Na sasabihan nila si PBBM ng ganito. Knowing na kaya nanalo yung kanilang degonyo ay dahil na rin sa Marcos supporters and Marcos loyalists. So ulitin natin mga kaibigan, ha? Mamaya ilalagay ko yung link para makita niyo mismo, para malaman niyo na hindi ako nagsisinungaling dito. So ito mga kaibigan, no? Duterte's biggest donor is Antonio Florendo Jr., who contributed a total of 100 million to Duterte's campaign and 75 million to Duterte and 25 million to the PDP Laban. Florendo was among the prime movers of alyansa ng mga Duterte at Bongbong Aldab, a group that campaigned for Duterte Bongbong Marcos tandem. Florendo's father, Antonio Sr., had faced allegation of being a Marcos crony. His families control the Philippines' biggest banana exporting business and some real estate holdings. Florendo's Jr., brother-in-law Antonio Manuel R. Lagdameo, is the new ambassador to the United Kingdom. So, mga kaibigan, sino daw itong father nung na nag-donate? Sino? Mga kaibigan, Marcos crony daw. Kasi sa panahon ni President Marcos, yung mga aliado niya, tinatawag na Marcos crony. So, ibig sabihin, Marcos ang nagbigay ng malaking donor, malaking pera. Baka sinulisit niya to kina Amy Marcos, kina PBBM, doon sa mga Marcos loyalists. Marcos, mga kaibigan. Marcos crony na tinatawag nila. So, ano ngayon, no? Mga kaibigan, ibig sabihin, Marcos ang tumulong. Marcos loyalists, Marcos supporters, Marcos crony na tinatawag nila ang tumulong kay Duterte para magkaroon siya ng funding sa kanyang pagtakbo. At sino pa? Sino pa mga kaibigan? Ito naman, ang nag-donate naman din daw si businessman Jerry M. Navarrete. Donated 30 million. 30 million ha? Sino itong si Navarrete? Navarrete used to be executive vice president of the Nacionalista Party, the political party of the Marcoses, including Amy, PBBM, Imelda Romualdez Marcos, who is Ilocos Norte representative. So, sino mga kaibigan? Si Navarrete? Vice President ng Nacionalista Party, ang partido ng mga Marcoses, ni na PBBM, no? Nacionalista pa nun si PBBM, si Amy, si FL Imelda Marcos. So, sino? Marcos pa rin! Marcos! So, walang Duterte. Kung wala ang mga taong to, walang Duterte. Kung wala ang mga taon na to na tumulong sa kanya, magbigay ng milyon-milyon ng mga pera, walang Duterte. Kaya ang kapal ng mukha ninyo, mga didishit, ang kapal ng mukha nyo, magsabi na walang utang na loob si PBBM dahil ang totoo, tayo ang malaki ang utang na loob, ang kapal ng mukha nyo. Ay, ginagalit nyo talaga ako eh. Sabihan niyo ba naman ang presidente natin ng ganyan? Hindi ako mapayag na yung Pangulo natin sasabihan niyo na walang utang na loob, na sasabihan niyo na traidor. Kayo ang makakapal na mukha, mga walang utang na loob. Sabi ni Ramon Mamangon, maghanda ka na, Admin Rich. Ikaw ang mauna sa sinasabi mo. Kaawa-awa ka naman. Ikaw ang kaawa-awa.
Ano, pagbabantaan mo ako dito? Anong gagawin mo sa akin? Papatayin mo ko, ha? Katulad ng ginagawa nyo, ha? Papatay kayo ng tao? Papatayin mo ako dito, ha? Ramon Mamangon, ha? Ano? Pinagbabantaan nyo ako? Magbanta kayo na magbanta, hindi ako natatakot. Ano, papatayin nyo ako? Ipapatumba nyo ako katulad kay Percy Lapid? Juliet Paclibar, nakakasuka ang mga ugali ng mga DD shit. Lahat ng DD shit ay puro batiko sa presidente at pinagbibintangan pa na may kagagawan sa mga pangyayari sa Duterte ay si PBBM. Tingnan mo kung anong utak mayroon sila. Sa bunganga ni Attorney Roque lumabas. Tama, di ba? Pinagbibintangan nila kahit si Martin Romualdez, speaker, pinagbintangan pagkatapos nalaman na kaya naman pala nagbago yung desisyon ni PBBM dahil nalaman ni PBBM na tinatraidor siya ni Duterte. Kinausap ang mga retired generals. Ang kaso mo, yung mga retired generals, mas marami pa rin talaga ang loyal sa presidente. So, pumunta sa presidente at nagsumbong. Oh, di ba? O ano ngayon? Anong masasabi ng mga DD shit? Sino ngayon ang mga traidor sa bayan, traidor sa presidente, traidor sa unity team? Sabi ko nga sa inyo, wala nang unity team eh. Meron ngayon, unity. Bakit? Unity, kasi ang Kongreso, kita nyo naman ang Kongreso, unity, United Congress ngayon mga kaibigan. Pag sinabi ng Pangulo, meron tayong kailangan na ipasang batas kasi kailangan natin itong economic provision para nang sa ganun ay magamit para sa pag-unlad ng bansa natin. United Congress, ang bilis-bilis ng trabaho, walang back subject. Pero yung vice, yung vice-presidente, ang daming mga hindi nagagawa. Pero may gana pa siya na maglabas ng mga statement na kung ano-ano. Samantalang yung bakuran niya, hindi niya maayos. Mga kaibigan, no? Ang sinasabi natin dito, katotohanan lang. Tama na yung mga ginagawa niyo. Kayo ang nag-umpisa nito. Hindi kami ng mga Marcos loyalists, hindi kami ng mga Marcos supporters. Kayo ang nag-umpisa nito. Sino ba ang nanira sa presidente? Kayo. Hindi pa nga nakakatakbo si PBBM, sinisiraan yun, di ba? Kayo ang naninira, no? So, panoorin nyo mga kaibigan, yung na-post ko dito, pagkatapos ng live ko na ito, panoorin nyo para ma-recall kayo kung sino ang naninira. Wala ka makikitang Marcos loyalist na nanira kay VP Sara. Kasi nang sinabi ni PBBM, iboto nyo ito si Sara, ito ang partner ko. Nang sinabi ni PBBM, lahat ng mga Marcos loyalists and supporters sumunod. Yung marami mga kaibigan, masama ang loob. Ayaw nila kay Sara. Ako nga eh. Sumunod ako kasi sabi ni PBBM, si Sara daw iboto. Yung ibang mga Marcos loyalists na katulad nila Benji Contreras, si Sir Benji. Soto yan eh. Tito Soto yan. Dapat ang iboboto niya ay si PBBM at saka si Tito Soto. Pero sumunod siya kahit masama ang loob niya, mga kaibigan. Pero yung mga DD shit, mga DD shit mga kaibigan, kita niyo naman, di ba? Mocha Uson. Siya yung presidential communications ni PCOO ni Duterte. Ano sabi ni Mocha Uson? Nangampanya siya sa maraming lugar sa Pilipinas. Wag niyong iboto si Bongbong Marcos kasi si Bongbong Marcos ay weak leader yan. Nagko-cocaine yan. Kung mahal niyo talaga si Duterte, ano pang ginagawa niyo dyan? Umalis kayo dyan. Dito na kayo. Wag niyong iboto yan. Si Isko ang iboto niyo. May nakita ba kayong ganyan na Marcos loyalists nung panahon ng kampanyahan? May nakita ba kayo na ganyan na Marcos supporters nung panahon ng kampanyahan? Wala! Dahil lahat kami, ginalang namin ang kagustuhan ni PBBM. Nung sinabi ni PBBM na iboto si Sara, kahit hindi namin gusto dahil hindi marunong magsalita, ay binoto namin para kay PBBM. Pero kayo, si Bayad Bay, yung paborito ni Digonyo. Paborito ni Digonyo. Araw-araw, sinisiraan din si PBBM. Paborito ni Digonyo yun, di ba? Nagpa-interview. Mahirap interviewin si RRD, pero kay Bayad Bay, nagpa-interview siya. Paborito na yun eh.
Everyday si Bayad-Bay. Oh, wag nang iboboto si Cocaine. Oh, si Diba? Everyday. Vivian Velez pa. Another pa yan. Mga influencer na grabe. Kita niyo naman mga kaibigan, diba? Sila ang naninira. Kami na mga PBBM, mga Marcos loyalists and supporters, hindi kami nanira. Nag-hold on kami sa unity kahit binambaboy na nila ang Pangulo natin. Nag-hold on kami sa unity. Napakatagal na panahon na pinagtiisan namin ang mga kababuyan nila kay PBBM. Pinagtiyagaan namin. Tiniis namin kahit na masakit sa damdamin na yung presidente namin ay binambaboy na mga DD-shit na yan. Pinagtiyagaan namin. Pero dumating ang oras, dumating yung time na hindi na namin kinaya. Sobrang na nga. Dapat nang kalusin. O yan ang gusto nyo. Sige, ibibigay namin sa inyo. Pagkatapos ngayon, pinatulan namin kayo ng mga Marcos loyalists and supporters. Umangawa kayo. Iiyak-iyak kayo dyan. Ikayo naman itong nauna. O, di ba? War kung war. Sige, away kung away. Tignan natin. Hindi nyo tinitigilan ang presidente namin. Nandadamay kayo. Yung presidente na ginagawa ang mga tama, ginagawa yung pagpapalago sa ating gobyerno, gumagawa siya, nagpupunta siya sa iba-ibang mga bansa para yung ating ano ba tawag doon, i-promote yung Pilipinas. Kita niyo ang nangyari ngayon mga kaibigan? Ang dami mga investment na hindi na lang siya pledges, kundi talagang eto na, nagkaganap na. Ang galing ng presidente natin. Tapos yung ginagawa niya sa West Philippine Sea, naninindigan siya mga kaibigan para sa mga Pilipino. Pero yung digonyo, yung DD-shit nyo, mga kaibigan, pinamimigay ang Pilipinas. Napakawalang hiya. Pinamimigay ang Pilipinas. Yan ang gusto nyo, mga DD-shit. Pinamimigay ang Pilipinas. Yan ang gusto nyo. Kayo na lang. Dahil kami hindi namin gusto yan. Matatapang kami. Hindi talaga naman. Tumitingin sa akin yung taong dumadaan. Bakit kaya siya nagagalit? Mga kaibigan, mabuti na lang wala akong high blood. Dahil kung may high blood ako, baka bigla na ako dito. Mabuti na lang mga kaibigan at okay ang aking dugo, ang aking pressure. Kasi kung may high blood, kung meron akong high blood, wala na mga kaibigan, baka na-stroke na ako dito. Thank God at maayos ang aking kalusugan, no? So, yan mga kaibigan, no? Pabalik natin sa kanila lahat. Sila ang gumawa. Sila ang humiling nito. Pinagbigyan namin kayo. Sinisiraan nyo everyday si PBBM. Ngayon, pinagbibigyan namin kayo. Nag-gaslighting naman kayo. Nag-feeling victim naman kayo. Elnor Benedicto, magkano bayad? Magkano bayad mo sa trolling? Kasi hindi ako troll eh. Everyday nakikita niyo yung mukha ko dito eh. Diba? At kita niyo naman, diba? Hindi naman nga ako pa nakakabili ng laptop. Diba? So, ang gagawin ko ngayon mga kaibigan, kapag meron akong kita sa Facebook, unti-untiin ko yan mga kaibigan. Unti-unti ako magsisave para makabili ako ng laptop. Nang sa ganun, maganda yung pagla-live natin, may ipapakita ko yung mga resibo, no? Kung may mga dapat na ipakita, may ipakita ko, no? So, ayan mga kaibigan. Ayan, may DD-shit pa naman, no? Si Asahi Fox, sabi niya baliw, Ganyan ang mga DD-shit, mga kaibigan. Hindi nila alam kung paano kumilos ng tama. Kasi manang-mana sila sa kanilang puon nang walang ginawa mga kaibigan, kundi mag-down ng tao. Kita nyo, hinusgahan agad niya si PBBM na si PBBM daw ay weak leader. Ngayon, mga kaibigan, lahat ng sinabi niya, bumabalik sa kanya. Di ba? Weak leader daw si PBBM. O ngayon, nakikita ng buong mundo kung sino ang weak. Di ba? Herman Laurel Ado, Paglinawan, Global Talk News, Radio ASEAN, hindi ko naman, Inday Sara Duterte. So, isa ka pa, bakit may ebidensya ka ba na bayaran si Admin Rich? Yan. Tama ka dyan, Sanjay Bell, no?
So, admin Rich, pakisabi sa mga toxic DD sheet, 125 petot ang bayad. 125 million petot. Kita niyo ha? Lumabas na ang katotohanan eh. Oh, sino ang bayaran? Baka DD sheet. Oh, Jason sa 1 million yearly. Tapos ano sabi ni JD Hers ito? Oh, ayon sa kanyang intel, binabayaran ang mga DD sheet. Pagkatapos, pagdating nila dito, yung nagpa-funding ang China. Pagkatapos, pagdating nila dito, tinutuligsan nila yung mga nagtatanggol sa West Philippine Sea. Diba? Ganyan ang mga DD sheet, mga bayaran. Diba? Pagkatapos, ang gagaling ninyo, no? Yung mga ginagawa nyo, ay inyong tinatapon o inyong tinutro sa mga Marcos loyalists and Marcos supporters, sa mga influencer, mga vloggers na sumusuporta kay PBBM. No? Kasi gawain nyo eh. Kaya ang dumi ng utak nyo. Gawain nyo kasi mga bayaran, mga DD shit. Diba? Mga bayaran talaga yung mga yan eh. Watching from Canada. We love PBBM. Thank you po sa pagtatanggol sa ating mahal na Pangulo, Florencio Yoyen Adriano. Hindi po tayo mag-iiwanan. Ipagtatanggol natin ang ating Pangulo hanggang sa dulo, hanggang sa katapusan ng kanyang termino. At kung siya ay tatakbo pa sa ibang halimbawa, senador o whatsoever, patuloy pa rin tayo. Hindi natin siya iiwanan. No? Yung suporta natin sa kanya ay galing mismo sa puso, kahit walang bayad, mga kaibigan. Sabi ko nga sa inyo hindi pa ako nakatanggap kay PBBM kahit piso, mga kaibigan. Walang bayad-bayad to. Ang ginagawa ko ngayon, mga kaibigan, ay talagang taos sa puso. Saan lang ako kumikita, mga kaibigan? Si Lolo Meta ang nagsisweldo sa akin. No? Si Lolo Meta. Doon sa aking mga ads. Kita niyo naman, di ba, yung mga live ko, may mga ads. Kaya nga sinasabi ko, mga kaibigan, para makatulong din po kayo sa akin, kasi nagpo-full time na rin ako sa pagiging supporter ni PBBM sa pagbablog, para makatulong din kayo sa akin. Panoorin niyo ang aking mga huwag niyong i-X. Pag may nakita kayo na ads, hayaan niyo lang siya, huwag niyong i-X para kahit paano ay kumita din ako dito sa aking Facebook, dahil hindi naman ako bayaran na tao. Sabi naman ni NJ Flores, ingay mo gurang, tantrums lang yan, bigyan ng gata si gurang, tulog na gurang. Ay, pikon na pikon, mga kaibigan. Ang style ng mga DD shits na to, kapag natatamaan sila, ang sakit-sakit kasi ng sinasabi ko mga kaibigan Kaya na lang nila ako yung pipintasan nila. Kesyo gurang, kesyo pangit, kesyo, matulog ka na kasi uminom ka na ng gamot. Babaliw ka na. Ganun sila, mga kaibigan. Kapag hindi na nila kinakaya yung mga sinasabi ko at masyado nang masakit. Diba? Juliet Paclibar, maraming salamat Ma'am Admin Rich dahil naninindigan ka upang ma-expose ang totoo at labanan ang fake news sa mga DD shit. Noon, yellow tard ang pasaway, ngayon DD shit na. Juliet Paclibar, hindi po tayo manghihinawa na expose natin ang katotohanan. Diba? Fight fake news, expose the truth. Hindi tayo manghihinawa at hindi tayo magsasawa na suportahan natin ang ating presidente. Bakit ako sumusuporta sa presidente? Kasi nakikita ko maganda ang ginagawa niya. Mabuting tao ang presidente natin. Bagamat na siya ay palaging inaakusahan ng mga kung ano-ano mga issue, katulad na lang ng nag-addict daw, nagko-cocaine daw. Hello, sabi ko nga mga kababayan 2015, andyan na yung issue na yan. Meron ba silang naipakita na matibay na ebidensya? Wala. May naghamon, magpa-drug test lahat. Si PBBM nag-okay. Ang Liberal Party ayaw. Doon pa lang, alam mo na kaagad na si PBBM ay hindi nagko-cocaine. And then, 2022, May 9 election, meron na naman yan, di ba? Nagko-cocaine daw. Anong ginawa ni PBBM? Nagbigay.
Nakadalawa siya, dalawang drug test, mga kaibigan. Samantalang yung iba, hindi naman nagpa-drug test. Ang nagpa-drug test lang si Isko, tsaka siya. Si PBBM, 2 times. Pinaghinalaan pa yung St. Luke's. St. Luke's, paghihinalaan mo, very prestigious na hospital, paghihinalaan mo na dinaya yung drug test si PBBM. Tapos, kita nyo ngayon mga kaibigan, binabalik nila, nasa narco list daw ni Duterte si PBBM, lumuhod daw si Super Ate, para wag daw isali ang pangalan ni PBBM. Hello, ang sabi ko nga palagi, ilabas nyo ngayon ang ebidensya, ilabas nyo, para kung talagang meron, kung talagang totoo yan, ay mapahiya si PBBM, at nang sa ganang mapa-impeach siya talaga. Tingnan natin kung meron kayong mailabas. Pero kung wala kayong mailabas, tumigil na lang kayo kasi puro kayo pagmamarites. Wala kayong alam kundi pagmamarites lang. Sabi ko nga, di ba mga kaibigan, nag-iisa na lang ang kidney ni PBBM. Nag-donate siya ng kidney 1983 kay President Marcos Sr. At kapag iisa na lang ang kidney mo, hindi ka na pwede mga ganyan, mga bisyo-bisyo. Kaya tingnan niyo si PBBM, di ba? O, nag-gym, healthy living. Kasi, iisa na lang ang kidney niyan. Pag nagkamali yan, mga kaibigan, na makainom siya ng alak na marami, maapektuhan yan, mga kaibigan. Kaya nga, di ba, kapag umiinom si PBBM, may mga party, konti-konti lang talaga. Hindi talaga siya yung nagpapakalasin. Kasi nga, iisa na lang ang kidney niya. At ang kidney, alam naman natin na yan, mga kaibigan, di ba? Yan yung sumasala sa dugo ng tao, yung mga toxic sa dugo ng tao. Iisa na lang yan. Napaka niyan mga kaibigan, sensitive yan, kaya hindi po pwede na talagang mag-cocaine. Pangalawa, sabi ko nga, sino bang maraming manifestation? Sino ba ang maraming katibayan na addict? Si PBBM o si Duterte? Mga kaibigan, tahasan sinasabi ko dito. Si Duterte, ang maraming ebidensya na siya ay addict. Diba? Fentanyl. Sabi niya, heaven, wow man, heaven. Nakarating mo daw siya sa paradise, para daw cloud 9. Diba? Tapos ano pang sabi niya? Pinakita ko din yung interview sa kanya. Yung interview na, pinatay daw niya, 3 daw yung pinatay niya. Hindi daw niya malaman, hindi daw niya mabilang kung ilang bullet yung ang tumama sa katawan ng tao. Mga kaibigan, magagawa ba yun ng matinong tao? Hindi! Magagawa lang yun ng isang under sa influence ng droga. So tama pala yung mga pinagsasabi ni Las Cañas, yung mga whistleblower. Tama pala yung mga sinasabi ni Lacson na parang ano lang yun, parang pakitang tao lang, sabi ni Las Cañas. Diba? Kunwari galit sa droga. Yun pala. Alam na natin. Pero yung mga DD shit, hindi nila makita yan. Yung mga DD shit na yan, katulad nitong si NJ Flores, NJ Flores. Wala. Hindi niya makikita yan. Blind followers. Ang mga DD shits, mga blind, mga bulag. Diba? Kahit alam nila na marami ng ebidensya na si Duterte ay, yung totoo yung drug lord daw yan. Big time drug lord daw yan sa Western Visayas. Yun yung mga sinasabi ng Las Cañas, Yun yung sinasabi, no? So, hindi ako nagsasabi nito, kundi yan yung mga sinasabi ng mga whistleblower. Diba? So, mga kaibigan, tama lang talaga na papuntahin ditong ICC dahil wala namang naglalakas ng loob na imbestigahan talaga yung mga ginagawa ni Digongyo. Kaya tama lang talaga, papasukin yung ICC na yan. Diba? Lolita, Bituaran, Kasuya. Ngaw-ngaw lang yan mga DD shits. Puro fake news. Papansin lang. Tama po kayo, no? Abracadabra. Admin Rich. Nung kumukuha ng license si PBBM sa baril niya, ay nagpa-drug test siya kasi required yan ang drug test. Bago siya inakusahan ni Maudings na nagko-cocaine, ay nagpa-drug test na pala si PBBM. Kaya napahiya si Maudings. Buti nga. Correct. Kasi puro lang siya, akusa na akusa Napakadaldal, di ba? Kita nyo yung akusa nila kasama nung nakikipag-ano daw sa NPA, sina PBBM, sina Speaker Martin. Nalaman na lang natin ngayon, mga kaibigan,
nalaman na lang natin ngayon na ito palang si Duterte ay malalim ang kanyang samahan, ang kanyang relasyon kay Joma Sison. At hindi lang yan nalaman natin na ipinaglaban pala ni Duterte ang isang hero's burial sa isang mataas na leader ng NPA sa Davao. At even mga kaibigan, nung panahon na yon, nung binuburol yung yung binuburol yung leader ng NPA, hero's burial mga kaibigan pinapunta niya yung mga NPA sa Davao. Mga hawak baril. Mga kaibigan, mayor siya ng Davao. Parang, excuse me, sa ginawa niya, mga kaibigan, parang ininsulto niya ang AFP. Kasi meron nyo ang Armed Forces of the Philippines, ang mga sundalo, pinapatay sila ng mga NPA. Ina-ambush sila. Pagkatapos yung mayor ng Davao City, kinakaibigan, inanuhan pa ng hero's burial, pinaglaban pa niya, pinapunta pa ang mga NPA, may mga hawak na baril, pinapunta pa sa Lamay, sa Davao City. Napakalaking insulto, mga kaibigan, sa mga AFP, yung nangyaring yon, no? Grabe, napakalaking insulto. Kaya pala mga kaibigan, hirap na hirap yung mga, magtataka ka hirap na hirap yung mga sundalo na hanapin ang mga NPA na yan. Pero bakit magtataka ka? Makikita si Bongo namimigay ng sapatos, rubber shoes sa mga NPA. So, ibig sabihin, kasangga nila. Meron silang constant communication. At ayon dun sa nabasa ko, mga kaibigan, yung binasa ko na may nakalagay doon na si Duterte, si RRD ay nagbibigay ng taon-taon sa mga taong labas. See? So, mga kaibigan, yung mga binabato nila kina PBBM at kay Speaker Martin Romualdez, nagbubumirang sa kanila. Dahil pagdating kina Speaker at kay PBBM, walang ebidensya. Pero sa kanilang puon, sobrang dami, tambak na ebidensya. Nagbubumirang, mga kaibigan. Kaya nga di ba sabi ko palagi, bago ka magpuna, tingnan mo muna yung sarili mo. Tumarap ka muna sa salamin. Baka naman yung sinasabi mong pagpupuna, baka ikaw yun, di ba? Yung mga kaibigan di ba? Napapahiya sila. Yung mga pinagbibintang nila sa mga Marcos at sa kay Speaker, sa kanila naman pala. Di ba? Si Bongo, bakit ayaw magpa-drug test? Ano meron? Alam niyo na po kung bakit ayaw magpa-drug test. Alam niyo na. Nagaano po yan? Ano yan di ba? Yung kay Peter Lim, di ba? Peter Lim, Michael Yang, meron pang isa makalimutan ko yung pangalan ng isa, yung parang yung book niya, yung tistis na tistis. Mga yan, mga kumpadre yan ni RRD. Tingnan mo, mga drug lords. Tell me who your friends are and I will tell you who you are. Diba? Pero baliwala yan sa mga DD sheets. Ganoon sila ka-blind. At kahit na binibigay na ang mga isla natin, kahit na nawawala na yung mga teritoryo natin sa panahon ni Digong, wala yan sa kanila. Basta gusto nila si Digong. Ganoon sila ka-blind. Hindi sila para sa Filipino people, hindi sila para sa Pilipinas, para sila kay Digong. Sambahin nyo na. Magpatayo na kayo ng altar. Sambahin nyo na yan. Dasalan nyo na. Diyan na kayo magdasal. Gawin nyo ng Diyos. Diba? Yung hamon ko sa mga DD sheets. Sabi ko, ang hamon ko sa kanila. Until December 30 or 31 ba tayo ngayon, mga kaibigan? Hanggang katapusan ng taon, magpakita kayo sa akin ng family picture ng Duterte. Kailangan buo walang edited kailangan buo.
Andun si Duterte, andun si Abansenia, andun yung mama ni Sara, andun si Kitty, andun si Sara, andun si Pulong, andun si Basti. Magkakasama in one frame. Magpakita kayo sa akin. Bibigyan ko kayo ng reward. Walang edited. Wala silang may mapakita, mga kaibigan. Kahit umabot pa yung 2 taon, 3 taon, wala silang may papakita. Dahil broken family. Si Digonio. O, di ba? Broken family. Ang mga anak niya, may mga tampo sa kanya, nag-aaway, o si BP Sara. Mga kaibigan, masama ang ano niya, masama ang niya sa pagtitreat niya sa kanyang madrasta. Hindi ko na lang ikukwento sa inyo, ha. Merong nagtimbre sa akin, ha, kasi etong isang vlogger na to, dati itong sinasama sa DDS kasi siya lagi eh. DDS siya dati siya DDS. And then sinasama siya ng mga Duterte, no? Mga sa Davao, no? Isa siya sa mga sinama. At nakita niya kung paano i-treat ni BP Sara Duterte si Abansenia. At talagang nasabi niya sa sarili niya, ay ganito palang ugali nito. Plastic. May pagka-plastic. Si Sara. Kasama mga kabit niya na picture, pwede. Opo. Ayun, may nagtimbre sa akin, oh, taga Davao yata yun, nagtimbre sa akin na, mga kaibigan, yan lang yung kinakasama niya, yung mama ni Kitty, pero marami yan. At marami yang anak. Maraming anak. O, nagmarites na tayo dito. Pero sabi ko nga, hindi ko naman alam kung totoo yung sinasabi sa akin. Kasi ako naman, mga kaibigan, kapag may mga sinasabi sa akin, hindi ko pa siya pinapaniwalaan agad-agad hanggat hindi ko talaga nako-confirm, no? So, yung sinasabi ko na yan ngayon, hindi ko yan nako-confirm, ha? Hindi yan confirm. Hindi ko alam kung totoo yan. Pero yan ay nirelay lang sa akin ng taga Davao. Kasi yan daw ay open secret. Alam daw yan ng mga taga Davao. So, hindi ko alam kung totoo, no? Si Duterte ay marami daw kabit at saka anak. So, hindi ko alam, ha, kung totoo yan, ha. Nagtatanong lang din ako, no? So, kumaingay ako, itong si NJ Flores, kumaingay ako, ba't andito ka? Ba't nanonood ka, di ba? Umalis ka dyan. Bill Equila, ang weak leader, yun ang nagtapang-tapangan at mabunganga lang, takot sa China. Tama ka dyan. Nagtapang-tapangan, pero takot naman pala. Kita mo, ICC. Natataranta na ang mga DD sheets at inaaway na talaga nila si PBBM. Bakit daw si PBBM di daw pinagtatanggol? Si Digonio, no? Ipagtanggol daw, PBBM, ipagtanggol mo daw si Digonio. Paano niya ipagtatanggol si Digonio? Di ba? Panahon pa lang ng kampanyahan ay sinisira na siya ni Digonio. So, paano niya ipagtatanggol yun? Di ba? Kita niyo naman, mga kaibigan, wala nang sinabing masama si PBBM kay Digonio. Tapos sasabihin pa ng retired captain na to na walang hiya daw. Walang hiya daw, sinabi niya, mga kaibigan. Kung papanood yan dito sa pinost ko dito, no? Panoorin niyo mamaya. Walang hiya daw, wala daw utang na loob si PBBM. Grabe yung mga salita niya, kaya uminit ang ulo ko. Sabi ko, saglit na, makalabas na ako para ibang ambience naman. Diba? Kasi baka mamaya, makasigaw ako, tapos andun pa naman yung anak ko. Sabi, ma, anong mangyari sa'yo? Diba? Basahin natin to. Hindi lang plastic, may pagkabastos pa, ugali niya. Ay, naku, totoo po yan. Talaga totoo, di ba? Napatunayan na natin yan. Tinatanong siya sa Senado, anong sagot niya? Sinabihan niya na hindi kita nare-respeto. DepEd Secretary. Sana man lang, iniisip man lang niya na siya ay DepEd Secretary ngayon. Anong sasabihin ng mga bata? Ay, pwede pala gano'n. Pag tinatanong ka, kapag hindi mo kayang sagutin, sabihin mo na lang, hindi kita nire-respeto. Ano yun? Diba?
Imbes na sumagot siya ng tama, mga kaibigan, ay ang ginawa niya, nag-disrespect siya. Sinabihan niya na hindi daw niya nire-respeto si Hontivirus. Mga kaibigan, senador yun. Nasa loob sila ng Senate. Mga kaibigan, katulad ng kina Castro, kahit ba sabihin natin mga NPA yan o CPP yan eh. Pag nasa loob sila ng Congress, igalang mo kasi mga kongresista yan. Mga naiboto yan ng taong bayan, halal yan, kaya hindi mo pwedeng bastusin. Kung ayaw mo talaga sa kanila, dapat hindi sila iboto ng taong bayan, di ba? Pero meron pa rin mga eng-eng na bumuboto sa mga yan, kahit alam na komunista, di ba? Pero, mga kaibigan, ang kagandahan sa mga yan, kahit mga komunista yan, sa totoo lang mga kaibigan, sa totoo lang tayo, huwag tayong bias. Meron din silang mga pinapasa, mga bill, mga kaibigan, na talagang beneficial para sa mga taong mahihirap na sinusulong nila. Kaya meron din silang kumbaga, meron din silang pakinabang sa Kongreso, mga kaibigan. At kita niyo naman na talagang mabusisi sila, mabusisi sa kanilang mga pagtatanong, mga interpellation nila, no? Mabusisi. Kaya nga nalaman, mga kaibigan, yung tungkol sa 125 million na confidential funds, no? At yung mga confidential funds ng mga Duterte. Kaya lumabas yung mga yan. Dahil mabusisi ang mga magtanong. So meron din silang meron din silang magandang nagagawa sa Kongreso kahit mga komunista yan. Pero hindi ibig sabihin na ay komunista yan, palayasin natin. May mandato yan, mga kaibigan. Meron silang mga mandato na dapat nilang gawin kasi hinalal sila ng taong bayan, no? Si Sara tahimik sa problema ng Philippine Sea. Maka-China na rin, kawawang bansa natin pag nag-president yan, maging province of China na ang Pilipinas. Lolita Beturan Kasuya. Tama po kayo dyan, no? Kaya nga sinasabi ko po palagi sa aking mga supporters, sa aking mga followers at mga kaibigan, mga kaibigan, no? Mga kaibigan na rin tawag ko sa inyo mga followers ng page na to. Ay huwag po tayong buboto sa mga pro-China. Actually, hindi lang po si Sara Mau, no? Ang wag nating iboboto, kundi yung mga senador na pro-China. Kahit sinong politiko. Tingnan niyo mga kaibigan, kapag pro-China, huwag niyong iboboto. Kasi ang interest ng mga yan, mga kaibigan, hindi interest ng Pilipinas, hindi interest ng mamamayang Pilipino, kundi interest nila. Kita niyo nga, di ba, si Digonio. Malaki daw yung kanilang utang na loob sa China. Tsaka yung kanilang syudad. Kayo ang may utang na loob. Pagkatapos idadamay niyo ang sambayan ng Pilipino? So mga kaibigan, pag mga pro-China, pansarili lang talaga ang iniisip, no? Kaya mga kaibigan, wag tayong boboto ng mga pro-China. Tandaan niyo yan. Dahil ang ginagawa ngayon ni PBBM, mga kaibigan, ay talagang mawawala, mababago na naman. Admin Rich, yung nag-a-appear na mga ads ba dito sa live mo? Ano ba yung sinasabi mong mga ads? Yan nga po, mga ads. Yan po. So, wag niyo pong i-X, hayaan nyo lang po siya na mag-appear, no? Kasi yan po yung, dyan po ako kikita, no? Kasi hindi naman tayo bayaran dito, di ba? So, salamat po. Minsan nagkakaproblema no? Okay, hindi ko po ini-X mga ads, don't worry. Yan, salamat po, panoorin po niyo yung aking mga ads. At yan po, dyan po tayo kikita, no? Sa aking mga ads, no? Kasi sabi ko nga po, hindi naman tayo bayaran ng mga politiko. So, yan po ang pinagkakitaan ko kapag merong mga ads na nagpa-pop up dito sa aking live, no? So, yan, salamat po. Ay, salamat, may ilaw na. Salamat po. Yan, inilawan ako ni Manong. Salamat, Manong. Yan. So, ayun na po mga kaibigan, no? Balikan natin yung mga DD sheet, no? Itong mga DD sheet na to, kita nyo naman mga kaibigan, lalo na yung mga influencer, no? Kilala nyo na yung mga influencer dyan, yung mga DD sheet, no? Yung mga vloggers nila.
ay talagang synchronize sila mga kaibigan. At eto nga, sinasabi ko sa inyo mga kaibigan, hindi ito pa magtatapos. No? Kasi mga kaibigan, kami na mga Marcos loyalists at Marcos supporters na mga BBM, na yung mga vloggers no, na nagsusuporta kay PBBM, ay talagang hindi na namin sila tatantanan, mga kaibigan. I-expose namin yung kanilang mga kasinungalingan, yung kanilang mga ginagawa na hindi magaganda, i-expose na namin. Total, ito ang hinihingi nyo eh. Ito ang gusto nyo eh. Kita nyo hindi kami kumikibo. Ilang months, mga kaibigan, na binababoy nilang presidente, hindi kami kumikibo. Oh, hold on kami sa unit team. Kita nyo i-search nyo yung Let Sara Lead. I-search nyo yan. Let Sara Lead. Andyan pa rin. Pwede ka pa rin mag-signature. Kita nyo? Oh, si PBBM, maaga pa lang si PBBM na nakaupo, ay pinapatalsik na nila, mga kaibigan. Abracadabra. Marami pong salamat sa 100 stars. Thank you po. No? Salamat po. I really appreciate that. No? Salamat po. Yun nga mga kaibigan, yung sinasabi ko kanina, na ang dami-dami nilang destabilization na pinaghahandaan. Puro sila, assemble na tayo. O mga kaibigan, kapag ang Marcos loyalists at Marcos supporters ang nag-assemble, doon nila makikita, crowd talaga. Kaya natatawa ako dito sa retired general, ang sabi niya, kapag nagalit daw ang taong bayan, pag nagalit ang taong bayan, are you sure? Tapos may sinabi pa siya yung isa, sabi niya, kapag ginalaw nyo ang SMNI, are you sure? Di ba ang SMNI suspended na 30 days? Suspended. Meron bang lumabas sa kalye? May makikita ka ba na mga tao na nagsilabasan sa kalye na talagang nakaapekto sa traffic? Wala! Kaya nakakatawa lang talaga kayo yung mga pinagsasabi nyo, no? Tapos sasabihin nyo, pag ginalaw mo si Sara, pag ginalaw nyo si RRD, ano yung mga yan? Untouchable? Kapag may ginawang mali, hindi pwedeng idemanda. Kapag may ginawang mali, hindi pwedeng kantiin ng justice system natin dito. Hindi pwedeng i-ICC. Mga kaibigan, no one is above the law. Kahit si PBBM, kapag natapos ang termino niya at kapag meron siyang mga katiwalian, hindi rin siya above the law, mga kaibigan. Pwede rin siyang ipa-ICC. Pwede rin siyang ipakulong. Tingnan nyo nga yung nangyari kay President Marcos Sr. Sinampahan 986 cases. Humarap naman si President Marcos Sr. sa Hawaii. Ano nangyari? Wala. Kasi hindi naman totoo. 986 cases ang sinampas sa mga Marcos. Kaya nga natatawa ako sa mga to. Pinapabagsak nyo ang Marcoses. Alam nyo ba kung gaano katatag ang Marcos? 36 years na dinadown. 36 years na ginawa ng black propaganda. Buong Pilipinas, buong bansa, buong mundo. Ang tingin sa kanila magnanakaw, ang tingin sa kanila masasamang tao. Hinatulan sila kahit hindi pa nahatulan sa korte, kahit walang nananalo na mga kaso sa korte, hinatulan na sila ng buong mundo. Ang hindi lang humatol sa kanila, ang Marcos loyalists na napakarami at Marcos supporters. So, matatag na ang Marcos. Hindi niyo madadown si PBBM. I tell you. Kayo ang magigiba. Sa ginagawa nyo na ginigiba nyo ang presidente, kayo ang magigiba. Hindi si PBBM. Sinasabi ko lang sa inyo ang totoo. Kita nyo yung mga nanira kay PBBM. Nasaan na sila ngayon? 6 feet above the ground. Andoon. Kinakain ng uod. Ay, hindi na yata kinakain ng uod. Baka puro buto na lang sila. Mga buto na lang yun, di ba? 6 feet. Mga kaibigan, below the ground. So gusto nyo ganun ang mangyari sa inyo? Karma! Kasi nga, mababait ang Marcos.
Sa totoo lang, mababait ang Marcos family pagkatapos binababoy nyo. Ang presidente natin, ang ganda ng ginagawa niya sa Pilipinas pagkatapos sinisiraan nyo. Karma! Kakarmahin kayo! Mag-antay kayo ng karma nyo. Antayin nyo lang. Tingnan natin. Baka hindi kayo abutin ng 1 taon, karmahin na kayo. Diba? Kaya ipagpatuloy nyo lang ang ginagawa nyo, yung pandalait, yung ginagawa nyo sa presidente natin na pambababoy, ipagpatuloy nyo. Tingnan natin. Mga kaibigan, may lamok na pala dito. Yan. So mga kaibigan, balik na lang ulit ako mamaya mamayang gabi, no? So, kailangan ko lang umuwi ng bahay. Maraming pong salamat muli mga kaibigan sa mga nanood. Carlo, maraming pong salamat. Juliet Paclebar, maraming pong salamat. Pasita Manggayo, salamat po. Abracadabra, salamat po ulit sa Stars. Lolita Betuaran Kasuya, maraming pong salamat. Ronaldo Quebec, maraming pong salamat sa panunood. Lolita Betuaran Kasuya, nasabi ko na pala. Sanje Bell, maraming po salamat sa panunood. Ronaldo Quebec, nasabi ko na pala. Juliet Paclebar, Ame Rusul, NJ Flores, at yung isa hindi ko mabasa yung character, no? Maraming pong salamat. Romeo Nabayas, salamat po sa panunood. Asahi Fox, sabi niya baliw daw ako. Ikaw ang baliw, no? Kasi nanonood ka sa baliw, hindi ikaw ang baliw. Vida Cardona, maraming po salamat. Mario Edelfonso Banasihan, marami pong salamat sa panunood. Rotsi Pimentel, salamat po sa panunood. Elnor Benedicto, magkano daw ang bayad ko? 125 million petot po, sabi po ni Abracadabra. And sino pa? Jaime Melanon, salamat po sa panonood. Joel Abarao, Brunyola, marami po salamat. Wendell Castillo, marami pong salamat sa panonood. Sino pa ba? Ahmed Ale, salamat po. Ramon Mamangon, salamat po sa panunood. Thinking Pinay, Oliver De Leon, marami pong salamat sa panunood, no? Yan. Maraming po salamat at mamaya na lang po balik po ako, no? Mamayang gabi magla-live po ulit ako, no? Para sa mga OFW, mga kaibigan, nagising kapag gabi kasi iba yung kanilang oras, no? Maraming po salamat mga kaibigan. Ito po muli si Admin Rich, lagi nagsasabi, suportahan po natin ang ating Pangulo at ang kanyang administrasyon. Wala pong iwanan, ang mangiiwan po ay pangit, no? Fight fake news, expose the truth. Bye! Kita nyo na mga guys. Admin Ang Reach. pinapakalat na balita ng mga taong gusto lang talaga Israel. Comentarista. Nakita naman natin na ang kanilang mga pinapakalat ay walang katotohanan. Ano pa man karami ng mga taong sa iyo ay gagalit, ang talaga naman ikaw ay hindi ba? Pero, galingan mo lang. Dagdagan mo pa, mga kaibigan. At the end of the day, performance doesn't lie. Ito po mga kaibigan, muli si Admin Rich. Fight fake news, expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news and expose the truth. Fight fake news, expose the truth. Fight fake